mga aral, yung mga doktrina at mga katuruan ng ating Panginoong Hesus o ng mga apostol ay atin pong maunawaang mabuti sapagkat yung pong mga yung pong mga aral ng ating Panginoon, yan po yung pundasyon po natin sa atin pong buhay Kristiyano. Kaya pagka hindi natin alam yung mga katuruan ng ating Panginoon, di ba? Parang nawawalan tayo ng yung pansala ba doon sa mga minsan naririnig natin na mga aral, tapos yung mga naririnig natin ng mga turo ay parang basta-basta na lang natin din tinatanggap. Hindi katulad po ng alam natin yung mga katuruan ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, ay yung nagiging tayo, yung sabi nga tiwala, sa atin pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya dapat naiintindihan po natin mabuti yung mga doktrina o mga aral at katuruan talaga ng ating Panginoong Yesus. Yung pong mga itinuro sa atin ng mga apostol at yun po yung ating tinatalakay. Nung nakaraan nga po ay ating, di ba, napag-aralan yung ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Di ba? Yun po yung ating tinalakay, yung pag-asa ng muling pagkabuhay. Siyempre, pagka nabuhay na tayong muli, ano nang mangyayari? Ha? Halimbawa, inabot tayo ng Panginoong Yesus na patay na tayo. Siyempre, bubuhayin tayong muli. Samantalang yung mga buhay naman ay babaguhin naman, di ba? At sabi nga po doon ay bibigyan tayo ng yung katawang hindi na namamatay, hindi na nabubulok, hindi na nagkakasakit, kundi tayo po ay pagkakalooban na ng katawang katulad ng katawan ng ating Panginoong Yesus nang siya ay muling mabuhay. At siyempre, makakasama niya na tayo sa walang hanggan. At hindi na tayo mahihiwalay pa. Actually, ngayon kasama na natin ang Panginoon . Kahit buhay pa tayo kasi ang pangako ng Panginoon, di ba? Sinasabi ko sa inyo, sabing gano'n ng Panginoong Yesus, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya lang, ang pinangakuan niya mga yung mga sumusunod, hindi po yun ipinangako sa lahat ng tao. Yun lamang pong sumusunod kasi ang kausap niya po ay yung mga alagad, yung mga sumusunod sa kanya. Kaya po mga kapatid, talagang tayo po ay meron ng kaugnayan sa ating Panginoong Yesus. Hindi katulad nung dati, tayo po hiwalay. Hiwalay po tayo. Kaya lang, bagaman hindi natin kasama ang Panginoon ngayon ng pisikal, di ba, ng pisikal, pero dadating ang araw, makakasama natin siya, sa walang hanggan, ng pisikal na. Sabi nga ng salita ng Diyos, makikita natin siya ng mukhaan. At makikilala talaga natin siya kung sino talaga siya. Hindi katulad yung mga nakikita natin sa TV, na iba-iba yung mukha daw. Ito daw yung mukha ni Jesus Christ, merong maiksi buhok, may mahaba, may bigotilyo, di ba? Meron mga ganon. Minsan pa nga yung mga naiilagay ng mga iba na ginagawa nilang mukha doon ni Jesus Christ, mukha ng mga artista Tapos dinadalanginan pa. Di ba? Kaya may isang artista na nagsabi na, huwag niyong gamitin yung larawan ko, kasi rin siya pinutray niya rin minsan yung ang ating Panginoong Yesus Tapos hanggang sa yung kanyang larawan, ginagamit na ng ibang mga tao. Nilalagay dyan sa mga dingding, nung makita niya siguro na ginagamit niya yung mukha niya, naglabas siya ng na wag niyong gamitin tong larawan kong to. Larawan ko lang yan, hindi yan ang larawan ng Panginoong Jesucristo. Ang dami. Kaya po mga kapatid,
napakapalad po natin kung tayo po ay nakay Kristo na. Opo, napakapalad po natin. Kaya nga po tinuturo sa atin yung lahat-lahat na ating inaasahan bilang mga mananampalataya, katulad po nung tinatawag na ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Alam niyo po, pag naintindihan nating mabuti yon, ano po, ay yun po yung ating motibasyon sa pagsunod sa Panginoon. Dahil umaasa tayo na isang araw dadating ang Panginoong Yesus, ano po, tayong buhay ay babaguhin niya, yung ating katawan, yung mga patay naman, ano po, ay bubuhayin niya at babaguhin din yung kanilang katawan. Nakatulad ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At sabi nga po doon, pagka dumating na ang Panginoon, ay makakasama na natin siya sa walang hanggan. Kaya lang, ito pong aaralin natin ngayon, ano po, ay yung mga taong nahiwalay o yung mga nilikhang nahiwalay sa Diyos, lalong-lalo na doon po sa tinatawag na walang hanggan. At alam niyo po kung nasaan po yung mga nahiwalay sa Diyos? Marami pong nahiwalay sa Diyos eh. Hindi lamang po mga tao. Maging yung mga nilikhang makalangit o iba pa. Kaya atin pong tatalakayin yung pinatutunguhan ng mga taong hindi kumilala, hindi nanampalataya, maging yung mga nilikhang mga makalangit o yung mga nilikhang hindi natin nakikita na nahiwalay din sa ating Panginoon. At ito po yung ating tatalakayin. Yung pinamagatan po natin na daigdig ng mga patay. Baka sabihin nyo, Pastor, di ba yan yung libingan? Ay, hindi po. Napakalawak po niyang tinatawag na daigdig ng mga patay. Ay, bakit natin tinatalakay, Pastor, yan? Aba, ay, siyempre, yan po itinuturo, ng Biblia. Itinuturo ng salita ng Diyos maging sa lumang tipan hanggang bagong tipan. At siyempre, para mas maintindihan po natin ito, mas maganda po atin pong aralin mabuti itong tinatawag ng daigdig ng mga patay. Pastor mo, nakakatakot yung ating kasi po ang ating tinatalakay, di ba? Nung una, yung pong pag-asa ng muling pagkabuhay. Ay siyempre, ang sabi nga po doon, makakasama niya na tayo, sa walang hanggan. At hindi na tayo mahihiwalay pa. Pero itong ating tatalakayin, yung mga nahiwalay sa Diyos. At ito nga yung pinapatunguhan, yung tinatawag na daigdig ng mga patay. Ayan, at magbabasa po tayo sabi nga po rito, tingnan niyo po, sabi rito sa Ephesians 2:1-6, nung unay patay kayo. Di ba? Anong ibig sabihin ng patay kayo? Hiwalay. Yun po yung ibig sabihin nun. Hiwalay. Pero, buhay tayo physically. Pero ang kausap ni Apostol Pablo ay yung mga buhay, na nanumbalik na sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag po doon sa mga taong wala pa kay Kristo, hiwalay pa kay Kristo, hiwalay pa sa Diyos, ay patay. Pero sabi, noong una, patay kayo. Parang pagkainan mo, yung in-explain mo ng mas malinaw, noong una, hiwalay kayo sa Diyos. Sabing ganon? Dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan ng espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kita niyo po, yung ayaw magpasakop sa Diyos, sino daw naghahari? Mga espiritu, ang prinsipe ng kasamaan ng espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos.
Kaya bang linaw po madaling basahin pagka yung tao, ano? Tapos ang pamumuhay niya hindi umaayon doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Madaling basahin kung sino naghahari po doon sa taong yun Kaya kahit sabihin pa natin na tayo'y nag-church, ano? Tayo po ay dumadalo, no? Tayo ay reliyoso. Pero kung ang pamumuhay po natin ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ano po? Ay may ibang naghahari sa atin. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay ayon sa ating laman at sumunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kita niyo po, saklap nun, Sabing ganyan. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo. Kita niyo? Di nagkaroon na ulit tayong kaugnayan kay Kristo. Kasi nung una, patay. Sumunod ngayon ay buhay na. Ano po? Bakit? Nabuhay na yung ating mga espiritu. Dahil dati tayo mga patay. Hiwalay kasi yung ating espiritu sa Diyos. Hiwalay tayo mismo sa ating Panginoon. Sabi, naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So hindi basta't po muna matay ang Panginoong Jesus, nahabag siya sa atin ng Diyos, inialay ng Panginoong Jesus yung buhay niya, ay naligtas na tayo. Kaya po tayo naligtas, di ba? Ay tinanggap din naman natin yung offer ng Panginoon na pagliligtas niya. Nung tayo nakipag-isa. Nung tayo nanampalataya. Parang kasi yung kaligtasan, regalong libre po yan na ibinibigay ng Diyos. Kaya lang natatanggap lang natin yon sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya dapat yung tao talaga ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi diyan, dahil sa pakikipagsakay kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So ayan po, ang linaw po ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya patay. Ito ang sinumang nilikha, tao man o ibang mga nilikha o yung Elohim. Pag sinabi pong Elohim, yung mga nilikhang makalangit. Ano po? Pag sinabing Elohim, mga nilikhang makalangit. Ano po? Sa madalit salita, mga anghel din po yan. Ano po? Sabi, yung patay, ito ay sino mang nilikha, tao man o ibang mga nilikha na nakahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Yun po yung ibig sabihin ng patay. Ano po? Sila po'y nakahiwalay na sa Diyos, tao man, o nilikhang makalangit, o yung mga anghel na naghimagsik. Meron po bang mga anghel na naghimagsik? Meron din po bang mga taong naghimagsik? Ang dami. Dahil sila'y naghimagsik, sila po ay patay. Tapos sila'y hiwalay sa Diyos. Sabi po diyan, dahil sa kasalanan, naandito man sila, sabi po gano'n, sa ibabaw ng daigdig, o wala na rito. Kasi po, meron pong mga nahiwalay na sa Diyos sa walang hanggan, mga kapatid, at wala na po sila rito. Nasa na sila? Nasa daigdig ng mga patay. Mamaya, niliwanagin po natin yan, Tapos meron ding mga hiwalay sa Diyos, tao man o mga nilikhang makalangit na naandito pa. Ang ibig ko sabihin, yung mga taong yon? Nawala pa kay Kristo. Yun yung mga hiwalay. At meron ding mga nilikha na naandito pa na makalangit o na
nasa ano lang, naririyan lang sa paligid, pero hiwalay sa Diyos. So lilinawin po nating mabuti yan, ano po. Ulitin ko pa mga kapatid, yung patay, ito ay sino mang nilikha, tao man o ibang mga nilikha, ano po, na nakahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Na andito man sila sa ibabaw ng daigdig o wala na rito. Naintindihan po natin? Naintindihan po ba natin? Ayan, no? Mga kapatid. So ngayon, ito po yung ating tatalakayin. Saan nga ba nakalagak ang mga patay o mga nilikhang nahiwalay sa Diyos? Ano po ulitin ko. Saan nga ba nakalagak ang mga patay o mga nilikhang nahiwalay na sa Diyos? Ano po? Una, ayan. Ang marami ay nakalagak sa ilalim ng lupa, sa daigdig ng mga patay. Ano po? Ang marami po ay nakalagak na. Ano po? Sabi po rito, sa ilalim ng lupa, sa daigdig ng mga patay. O yan ha. Makinig po tayo mabuti para maintindihan natin ano yung ating tinatalakay. So sabi diyan, ang ilalim ng lupa ay malimit mabanggit sa Biblia na pinagdadalhan sa mga nilikha, tao man o Elohim o yung nilikhang makalangit, nahiwalay sa Diyos, na nahiwalay na ng lubusan sa Diyos. Yan po ha. Ito po ay iba sa lupang libingan na tinutukoy ding pinagdadalhan sa katawan ng mga taong namatay na sa pisikal. Magkaiba po yon. Yung libingan doon sa tinatawag na daigdig ng mga patay. Bakit? Ay hindi lang naman po isang beses na mamatay yung tao. Diba pag namatay tayo, saan tayo dinadala? Doon sa sa libingan. Pero saan napupunta yung ating kaluluwa o kaya yung ating espiritu? Diba? Yun po yun. Kaya nga po, itinuturo po dito na ang ilalim ng lupa ay malimit mabanggit sa Biblia na pinagdadalhan sa mga nilikha, tao man o Elohim, na nahiwalay ng lubusan na sa Diyos. Ito po ay iba sa lupang libingan na tinutukoy ding pinagdadalhan sa katawan ng mga taong namatay na sa pisikal. Tingnan niyo po, ang pangwakas na paglalagyan ng Diyos sa lahat niyang mga nilikha ay hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay po. Hindi po magkakaparehas. Kasi po, mayroong mga naligtas, meron din namang mga napahamak. Halimbawa po, yung mga nasa langit o yung bababa rin dito sa lupa. Ang tinutukoy po, na yung mga nasa langit, hindi yung mga anghel na kasama ng Diyos, doon sa kalangitan. Kasi po maraming kalangitan, mga kapatid. Meron ngang sabi nga, ikatlong langit. Ewan ko, nabasa nyo na po yun. Pero yung sinasabi po rito, yung mga nasa langit, yung mga anghel na naghimagsik, na naririyan pa. Pero iyan po ay saklaw o kontrolado pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit pastor, hinahayaan pa ng Diyos yung mga ganyan? Kasi nga, hindi pa panahon. Kasi darating yung araw talaga na magkakaroon tinatawag na yung pinaka-final judgment para hatulan po yung lahat ng iyon. Dahil kung hahatulan niya na po yun, gagawin niya na yun, marami pa pong taong mapapahamak. Kasi marami pa pong tao na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Sabi po dyan, yung mga nasa lupa. So, ibig sabihin, meron mga nilikhang nasa langit. Meron ding nilikhang mga naandito sa lupa. Na naandito pa. Na hindi nga natin nakikita Mga kapatid At ang sabi dyan, yung mga nasa ilalim ng lupa. Lalo na yan. Hindi naman natin nakikita yan.
Ay yung mga demonyo ba nakikita natin? Di ba? Yung mga anghel ba na naghimagsik nakikita natin? Di ba hindi? Pero nakikita nila tayo. Nakikita nila tayo. Kaya tayo, di ba, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo nakikipagbaka sa laman at dugo. Kundi tayo nakikibaka saan? O sa mga, ang kaaway natin ay mga spiritual, mga pinuno, at mga espiritong sabi nga ay naghahari, dito sa, dito sa paligid lamang, na andyan. Kaya nasa tabi-tabi lang natin yung mga demonyo eh. Ba't kayo nagtawanan? Mga kapatid, hindi ko po sinasabi yung katabi nyo, ha? Pero alam nyo ba na kung minsan ang ginagamit din ng demonyo, mga nasa tabi din natin. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi, totoo po mga kapatid. Di ba nabasa natin kanina na yung mga taong pinaghaharian, ng mga espiritu, ng mga namumuhay sa laman, namumuhay na makasanlibutan, hindi sumusunod sa ating Panginoon. Ang sabi doon, ang naghahari sa kanila yung espiritu ng sanlibutang ito eh. O paano natin sasabihin ngayon mga kapatid na hindi totoo yun? Eh sinabi na nga ng salita ng Diyos, kaya nga naparito ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, naparito ang magnanakaw para pumatay, manira at magwasak. Naparito naman ako para bigyan ko kayo ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. So ibig sabihin, yung mga espiritu na yan ang sumisira sa buhay ng tao, mga kapatid. Kaya pala yung mga alagad noon, sabi ng Panginoon, binibigyan ko kayo ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Wasakin yung mga gawa ng dyablo. Kaya dapat talagang inaano natin yun eh. Nilalabanan. Yung gawa ng masama sa buhay natin. Kaya lang kung minsan yung iba ang ginagawa, kumakampi pa yata kay Satanas eh. Imbis na awayin yung dyablo, kinakampihan. Ang dami ngayong ganyan eh, mga kapatid. Inaayunan. Kung tayo mananampalataya, dapat nilalabanan natin yun, winawasak natin yun, pinapalayas natin yun. Amen? Sa buhay ng mga tao, sa buhay mismo natin. Pag alam natin na hindi galing sa Diyos, di mula sa Diyos, magbantay na tayo. Kailangan i-rebuke muna, i-renounce muna. Kailangan labanan talaga yung mga kapatid. Amen? Kaya sabi diyan, yung mga nasa ilalim ng lupa. So, ibig sabihin, may mga nilikha, saan? Doon sa nasa langit, yung mga nasa langit, yung ganun din yung mga nasa lupa, at ganun din naman yung mga nasa ilalim ng lupa. Tingnan niyo po mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit. Diba? Nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. So meron talagang naninirahan, meron talagang nabubuhay sa ilalim ng lupa. Nag-e-exist sila. Mga kapatid. Isa-isahin po natin yan. Ano po? Ano pa po? Tingnan nyo. Yung lupang libingan at saka yung Hades. Ano po? Yung Hades po, nasa ilalim niya ng lupa. Tingnan nyo po ha. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa naman pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sangad na matapunan man lamang ng mga mumong na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat.
namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Tingnan niyo po ang tawag, daigdig ng mga patay. Sa ibang translation niyan, sa wikang Griego ay Hades, lugar ng pagdurusa. Di ba tinatawag siyang daigdig ng mga patay, mga kapatid? Ulitin natin, di ba? Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Actually, hindi pa ito yung talagang langit. Ano po? Yung pinuntahan ni Lazaro, yung pulubi, mga kapatid. Pero nung mamatay sila parehas, 'di ba? Magkaiba yung kanilang pinatunguhan. Pero naandun lang din sila doon sa tinatawag na daigdig ng mga patay. Kasi iba po yung tinatawag na Hades, iba rin yung tinatawag na Abraham's bosom. Halos parang magkaano lang sila. Magkalapit. Tingnan niyo po namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Sabi pong gano'n, sa langit bilang isang parangal, namatay rin ang mayaman at inilibing. Meron po nagsasabi na ito daw hindi totoo. Parang ano lang siya yung katang-isip. Ay, mga kapatid, pagka binasa po natin ito mabuti, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita rito. Hindi basta siya yung kwentong barbero. Kasi ang sabi ng Panginoon, may isang mayaman, sabi niya gano'n, di ba? May isang mayaman, laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain, araw-araw. O di ba, ang sarap ng buhay niya? Ang sarap ng buhay niya. At merong isang pulubi. Nagngangalang Lazaro. May pangalan. Alam ng Panginoon. Pinangalanan niya. So, ibig sabihin, totoong nangyari. Tapos, nung mamatay sila parehas, magkaiba yung pinatunguhan nila. Yung isa, sa kay Abraham's bosom. So, save siya, ligtas siya. Tapos, yung mayaman naman, na ang sarap ng buhay nung siya nasa lupa, siya naman yung naghihirap. Kasi ang sabi, natanaw niya sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So nakikita niya si Lazaro. Nakikita niya si Abraham. Naandun siya saan? Hades o yung daigdig ng mga patay. Mga kapatid. Parang meron lang level. Kasi ang sabing ganon, tingnan niyo po sabi diyan, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, nakikita niya, natatanaw niya, Tapos sabi, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. O nasaan daw siya? Nasa apoy siya. Nasa apoy po siya. Pero si Lazaro, nasa piling ni Abraham. So, di ba, magkaiba sila ng kalagayan pagkatapos nilang mamatay. Hindi katulad ng paniniwala ng iba, ng ibang reliyon. Pag namatay daw yung tao, yung espiritu niya, nakadikit doon sa lupa. Nakadikit doon sa lupa. Kasi, ang mangyayari lang daw na mabuhay yon pag dumating na daw ang Panginoong Jesus. Ay hindi po, iba po yung katawan sa espiritu. Ang bubuhay ng Panginoon sa pagbalik niya, yung katawan ng taong namatay. Kasi yung espiritu natin, tsaka kaluluwa, hindi naman yan namamatay. Kaya nga pag namatay yung tao, merong pinapatunguhan na talaga. Katulad ng nangyari po kay Lazaro at tsaka doon sa lalaking mayaman. Hindi katulad po ng paniwala ng iba
ano po, na hindi pa ang tao 'pag namatay, ano lang yung, hahatulan siya ng Diyos pagka siya'y ano na, yung binuhay ng mag-uli. Ano po, yun ang 'di ba sinasabi nila. Ay hindi po mga kapatid, iba po yung tinatawag na final judgment. Doon po naman sa mga taong nanampalataya at hindi nanampalataya, ang sabi, hinahatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya at hindi namang hinahatulang maparusahan yung mga nananampalataya, sabing ganon. Kaya magkaiba po no yung kinalalagyan. Kaya sabi diyan, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahan mo nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Kaya yung mga nagpapakasasa lang sa buhay, nagpapasarap lang, kasi ang katwiran nila, let us eat and drink. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Yun yung mga filosofiya ng mga walang pananampalataya, walang Diyos, hindi naniniwala doon sa Biblia o sa mga salita ng Panginoon. Filosofiya po nila yon. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Kaya pati-pati, sige. Ay ganun po yung ginagawa ng mayaman, siya nabubuhay eh. Nagpasasa siya eh. Yung pulubi naman, hirap na hirap. Tingnan niyo po mga kapatid, kaya yung buhay, hindi po totoo yung sinabi na, alam niyo, pag mayaman ka rito, mayaman ka din daw sa langit. Pag mahirap ka daw dito, mahirap ka din. Hindi po totoo yung mga kapatid. Nabaliktad nga eh, yung mayaman naging pulubi. Yung pulubi naging mayaman. Kaya dapat talaga, ang pagsikapan po natin, hindi lang yung magpayaman talaga tayo. Higit sa lahat. Sa kabilang buhay. Yun yung pinakamahalaga. Anihin mo naman, sabi nga ng Panginoon Jesus, anong mapapala ng tao, makamit naman ng buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ng kanyang kaluluwa. Diba? Mababayaran niya kaya yung kanyang buhay para maligtas? Dapat, ang pagsikapan talaga natin, mga kapatid, hindi yung buhay dito lamang. Hindi masamang maging mayaman o magsikap tayo. Kaya lang, kung dahil sa mga yan, ay nawawalan tayong pananampalataya. Yung ating yung pagsunod natin sa ating Panginoon ay hindi na natin nagagawa. Dahil nga diyan sa mga bagay na yan, nahuhumaling tayo, baka matulad lang tayo dito sa mayaman. O kaya doon sa lalaking mayaman na gustong sumunod sa ating Panginoong Yesus. Pero sabi ng Panginoon, mapakahirap mapabilang ang katulad mo sa kaharian ng Diyos. Kasi mas mahal mo yung bagay, yung sanlibutan. Mas mahal mo yung sarili mo. Sabi diyan, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga narito ay hindi na makakapunta diyan, at ang mga nariyan ay hindi na makakapunta rito. Kaya, tinan niyo po yung nangyari, nung sila po ay mamatay parehas. Wala akong mga kapatid. Kaya yan po yung makikita natin, sa daigdig ng mga patay. Yung tinatawag na Abraham's bosom, at saka yung tinatawag na Hades o yung daigdig ng mga patay. Sabi po rito, huwag na po natin yan. Susunod, ayan. So kapag namatay ang tao noong panahong iyon, mga kapatid, ang katawan na pisikal o katawang lupa ay ilalagak sa libingang lupa. Di ba? Yan naman po talaga yung nangyayari. Sa number 2, ang tao mismo nawala sa katawang lupa kung hindi na nampalataya ay ilalagak naman sa Hades. Yung hindi nanampalataya, yung hindi nagbalik loob sa ating Panginoong Hesus, yung hindi sumusunod sa Kanya, once na namatay, ang sabi, ilalagak sa Hades. Ito ay lugar ng pagdurusa.
katulad ng paglalarawan ng Lucas 16. Di ba? Doon sa binasa natin. Yun po yung nagaganap at nangyayari. Kaya yung iba, mali rin yung paniniwala na hindi totoo yan. Pag namatay na yung tao, wala na. Hindi na tayo nag-e-exist. Mga kapatid, kung hindi totoo yun, bakit ang Panginoong Yesus naparito pa sa lupa? Bakit pa siya naghirap? Bakit siya pa nagpapako sa krus? Bakit pa siya nagtiis? Kung hindi totoo, na yung kanyang buhay ay inialay niya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kung tayo naman po ay magbabalik loob sa niya, makikipag-isa sa kanya, ay pagkakaluban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ko nun, kung hindi totoo yun, na hindi na nag-e-exist ang tao pagkatapos mamatay, bakit pag ginawa ng Panginoong Hesus yun? Mga kapatid. At saka, kung hindi totoo yun, bakit tayo naririto? Bakit pa ako mangangaral? Bakit pa ako magtuturo? Di ba? Kung hindi totoo, kaya sabi ni Apostol Pablo, kung hindi totoo yung muling pagkabuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya at walang katuturan. Pero ang totoo, ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. At yun yung katibayan na muling bubuhayin din ang mga patay. Dahil yun po yung pag-asa natin, mga kapatid, sa hinaharap. Kaya lang, yung mga nahiwalay, katulad po halimbawa nung mayaman, nahiwalay na siya sa walang hanggan. Samantalang si Lazaro ay kapiling ng ni Abraham, ng Panginoon. Kaya sabi diyan, kung nananampalataya naman ng tao na wala sa katawang lupa, ay inilalagak sa piling ni Abraham. Noon mga kapatid, ito po. Ito ay tila malapit din sa Hades. Di ba magkatabi lang sila, yung piling ni Abraham o yung Abraham's bosom dun sa Hades. Nakikita nung mayaman si Lazaro. Sabi niya, mga Abraham, maawa ka naman sa akin. Sabihin niyo naman kay Lazaro na isausaw yung dulo ng daliri sa tubig at palamgin sa nila ko sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Malapit lang sila. Sabing ganyan, ito'y tila malapit din sa Hades o nasa Hades din. Ngunit, hindi ito pook ng pagdurusa. Hindi pook ng pagdurusa yung piling ni Abraham. Ang pook lang ng pagdurusa ay yung Hades. Kaya lang, magkahiwalay siya, may pagitan. Kaya sabi ni Abraham, anak, hindi pwedeng mangyari sinasabi mo sapagkat yung nariyan ay hindi na pwedeng makaparinig. At yung narito ay hindi na pwedeng makapariyan. Bakit? Kasi po nasa walang hanggan na sila. Hindi na po magbabago yun mga kapatid. Kaya nga meron po ako na-post, di ba? Alam niyo po ang tunay na buhay. Hindi pag tayo'y ipinanganak. Kundi pag tayo ay namatay. Ang tunay na buhay ay hindi nagsisimula sa kapanganakan, kundi sa kamatayan. Bakit? Kasi po yung buhay natin dito ay pansamantala. Pero yung buhay sa kabila ay pangwalang hanggan. Kaya yung totoong buhay, mga kapatid, hindi po nagsisimula pagkatapos nating ipanganak. Ang tunay na buhay ay pagkatapos na nating mamatay. Tingnan niyo po nangyari doon sa mayaman. Hindi na po mababago yun. Alam niyo po, walang hanggan yun. Tingnan niyo po yung nangyari kay Lazaro. Hindi na po mababago yun. Nasaan na siya? Sa walang hanggan. Ay, hindi, pastor, may magdadasal naman sa akin pagka namatay ako. Ay, mga kapatid, hindi po totoo yun. Kalukuhan po yun. Pagka namatay yung tao, ipagdadasal lang, mapupunta na sa langit. Walang gano'n Dapat sinabi nung mayaman, Amang Abraham, ipagdasal nyo naman ako. O kaya si Lazaro. Di ba? Wala namang gano'n. Ang sabi nga ni Abraham, malabo na yung sinasabi. Kasi naandiyan ka na, naandito naman kami. Mga kapatid, Kaya sabi diyan, mula lang bumalik ang Panginoong Yesus sa kaluwalhatian, ang mga namamatay ay pumupunta na sa piling ng Diyos sa langit. Pero noon, nung lumang tipan,
tapos hindi pa namamatay ang Panginoon at muling nabubuhay, lahat ng namamatay na ligtas, napupunta sa piling ni Abraham. Pero nung ang Panginoong Yesus ay muli nang nabuhay, namatay at muling nabuhay, lahat ng nananampalataya sa Panginoon at sumusunod sa Kanya pag namatay ay napupunta ng diretso sa langit. Yung iba hindi po naniniwala doon. Tingnan niyo po mga kapatid, bakit po natin sinasabi yan? Kasi po, ayan. Sabi po kasi, ay, ayan, tingnan niyo po ang lagakan ng mga mananampalataya. Sabi po ni Apostol Pablo, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon. Sabi po gano'n, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. O, kita nyo? Si Apostol Pablo na nagsabi na malakas yung loob niya na iwan na yung kanyang katawan. Kasi pag iniwan niya na, maninirahan daw siya saan? Sa piling ng Panginoon. Hindi na sa piling ni Abraham. Di ba? Nag-iba na kaagad. Ano po? Tapos sabi diyan, kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Kita niyo po, no? So, ibig sabihin, ang mga mananampalataya talaga, ay ito yung pinapatunguhan pagkatapos ng mamatay sa piling ng Panginoon. Meron pa po, sabi diyan, lagakan ng mga mananampalataya. May pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Diba? Hindi na yung piling ni Abraham ang binabanggit. Yung piling na ng Panginoon. Sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. So, ang lakas ng loob ni Apostol Pablo, pagka yung pinag-uusapan ay yung kamatayan. Malakas ang loob niya. Sigurado siya na makakapiling niya na ang ating Panginoon. Kaya pagka binasa pa natin yung ibang mga, yung unang verse, sabi niya, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Pakinabang po ba yung kamatayan? Ay mas lalong pakinabang yon mga kapatid. Pagka tayo kinuha na ni Lord, pastor, mauna ka na lang. Huwag muna, mawawalan kayo ng pastor. Diba? Pag-pray nyo ako, nabigyan pa ako ng kalusugan. Mga kapatid, Pero, meron tayong assurance, basta tayo'y na kay Kristo. Ang linaw na po niyan, mga kapatid, hindi natin pwedeng baguhin yan. Ang nahihiwalay lang, yung nahihiwalay lang sa walang hanggan, at napupunta dun saan? Daigdig ng mga patay, sa Hades, ay yung wala kay Kristo. Yung hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Yung hindi sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nahihiwalay po. Kaya ang tawag po doon ay patay. Yan. So kalituhan minsan, doon sa Hades o daigdig ng mga patay. Minsan nalilito tayo. Pag nagbasa tayo ng Bible, mababasa natin yan sa Old Testament. Minsan yung Hades, yung Sheol, yung daigdig ng mga patay. Sabi diyan, ang Hades o Sheol sa lumang tipan, ang pangkalahatang tukoy sa lagakan ng mga patay. Pangkalahatang tukoy siya, sa lagakan ng mga patay. Kasama na ang lupang libingan. So tinatawag din pala na salitang Hebrew o Greek yung pong libingan na Sheol o Hades. Kasi siya yung pangkalahatang tukoy sa lagakan ng mga patay. Pero iba po mga kapatid, yung libingan ng ating katawan, yung lupa. Doon naman sa tinatawag na Hades at saka yung Sheol. Na kung saan doon naroon yung naandun siya sa daigdig ng mga patay. Nasa ilalim ng lupa.
Naintindihan po ba natin? Amen? Tingnan niyo po mga kapatid. Napakalawak nung pong ilalim ng lupa. Pastor, magkakasya doon yung milyong, bilyong tao na namatay? Aba, kasya nga dito sa ibabaw ng lupa Mga kapatid Alam niyo po ang pinakamalaki? Ano yung malaki? Dagat o lupa? Tandaan po natin, ang dagat ay nakapatong sa lupa. Kaya mas malaki ang lupa. Intindihan nyo na. Kasi tayo po mga kapatid, ang nasa isip natin, yung mas malaking dagat, dahil yung mga lupa, nakapatong lang, nakaano lang doon, yung mga pulo. Tandaan po natin, nakapatong po yung dagat sa lupa. Kaya paano magkakasya? Yung mga tao doon? Naku po mga kapatid, ilang bilyon ang tao sa China. Di ba? Kaya kung katapat nun, yung pupuntahan nila, halimbawa lang, kasya talaga. Hindi, halimbawa lang. Pero alam niyo po sa China, napakarami ng Christian. Mananampalataya. Kaya lang, mga sila, persecuted. Kaya mga simbahan na katulad natin doon, mga yung iba mga underground. Yung patago. Dahil siyempre, communist country po yun. Hindi katulad dito sa atin. Meron tayong kalayaan dito. Di ba? Samantalang doon, mga kapatid, para lang makapagtipon sila, sekretuhan. May mga church doon na lantad, sinisira naman ng mga ng komunistang bansa nila. Oo, winawasak talaga. Ganun katindi ang dyablo. Di ba? Tingnan niyo po, pagka ang paniniwala, diba, yung communist mindset, di ba, hindi naniniwala sa Diyos. Baka meron ng Diyos na kinikilala, ibang Diyos, mga kapatid. Siyempre, pagka yun ang impluensya, itinuturo sa mga tao, di ba? Maliligaw talaga yung mga tao. Kaya ang Diyos naman, gumagawa ng paraan para yung tao ron makakilala sa Panginoon. Papadala siya ng mga misyonaryo, ng mga magtuturo, mga angal, magpapahayag mga salita ng Panginoon. Kaya ang dami na po dun Kaya lang, persecuted po sila mga kapatid. Ano po? Sabi diyan, kasama na ang lupang libingan, nasa ilalim din, na isasalin ding Hades. Gayon din, ito ay tinutukoy na personalidad kasama ng kamatayan. So yung po palang daigdig, yung Hades o daigdig ng mga patay, tinutukoy din pala yan sa personalidad. Hindi lang pala sa isang lugar. Kasi sabi nga dito, ang Hades o Sheol sa lumang tipan, ang pangkalatang tukoy sa lagakan ng mga patay, kasama ng mga na ang lupang libingan, na isasalin ding Hades. Gayon din, ito ay tinutukoy sa personalidad, kasama ng kamatayan na nagahari sa Hades. Meron pala talaga nun, Sabi po dyan, titingnan po natin yan sa pahayag 6:8 at saka 20:13 hanggang 14. Sa number 2, ang lahat ng mga taong nasa Hades, tandaan po, makinig po kayo, ang lahat ng mga taong nasa Hades ay bubuhayin muli sa huling araw upang hatulan at itapon sa panghabang panahon nilang lagayan ang lawa ng apoy. Yun po magkakaiba po yan. Yung Sheol, yung Hades, at yung tinatawag na Lake of Fire. Pero iyan po ay nasa ilalim ng lupa o yung daigdig ng mga patay. Magkakaiba po yan, mga kapatid. Ano po? Tingnan po babasahin natin mabuti. Ito ang pangwakas na kalagayan ng lahat ng mga suwail at hindi kumikilala sa Panginoong Diyos nung sila ay nabubuhay. So, ang mga tao, sabing ganyan, na nasa Hades,
ay bubuhayin muli sa huling araw upang itapon sa panghabang panahon nilang lagakan ang lawa ng apoy. So, temporary pa lang pala yun. Yung nasa Hades. Kasi, dadating ang araw, lahat po ng naroon ay bubuhayin din. Alam niyo po kung bakit? Dahil haharap na doon sa tinatawag na Great White Throne Judgment. Yung paghatol sa lahat ng mga tao na hindi nanampalataya at pumilala kay Kristo. Kasi iba yung hatol sa mga nanampalataya, doon sa mga naligtas, at iba rin yung hatol sa mga hindi nanampalataya. Magkakahiwalay po yun. Hindi po yun magkakasama katulad ng inisip ng iba na lahat ng tao. Ay hindi po. Diba, meron nga sabi sa Biblia, katulad ng pastol, paghihiwalay niya yung kambing sa tupa. Yung kambing sa kaliwa, yung tupa naman sa kanan. Hindi po yun pinagsasama ng Diyos. Yung kanya ay kanya. Yung hindi kanya ay doon niya itatapon. Tingnan niyo po mga kapatid, Ayan. Tingnan niyo po yung Hades at kamatayan sa Bible. Isa din siyang personalidad. Tumutukoy din siya sa yung parang anghel. Kaya may tinatawag na anghel na ni kamatayan. Tingnan niyo po sabi. At ang nakita ko na may isang kabayong may maputlang kulay. Sabi, ang pangalan na nakasakay dito ay kamatayan. At kasunod niya ang daigdig ng mga patay o yung Hades. So parang siya yung doon, Hindi po yan si Satanas. Di ba? Akala nung iba, yung si ang hari daw doon sa impyerno, si Satanas. Hindi po, mga kapatid. Anghel din po yan Kaya kita nyo, mapapansin nyo, at namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel. Di ba? Kaya pala pagka yung halimbawa namamatay, sabi niya may nakikita daw. Di ba? Pero ang maliwanag po, yung pulubi, dinila ng mga anghel. Mga anghel, Paano? Kukunin na kita. Nasaro, kukunin ka na namin. Kukunin na kita, Eljon. Diba? Parang ganon. Pag dumating na yung tinakdang araw. Diba? Kaya personalidad po siya, ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikapat ng bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot, at mababangis na hayop. Yan yung pag binasa natin yung mga selyo na mga magaganap, pag binuksan yung selyo, isa to, pang-apat po yata to. At binuksan ang ika-apat na selyo. Alam niyo po yung mga selyo po sa Bible na tinatawag, yun yung mga magaganap. Pagka papalapit na ng papalapit na dumating ang Panginoon. Halimbawa, tingnan niyo po, bigyan kayo halimbawa. Ba't ang sabi dyan? Ibinigay sa mga itong kapangyarihan sa ikapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamagitan ng digmaan. Di ba may digmaan ngayon? Pero hindi pa iyan. Di ba? Mga kapatid. Tapos, taggutom. Salot. O di ba yung sa Matthew 24? May sinabi huwag kayong mabalisa pag may narinig kayo, ng mga digmaan, ng mga salot, di ba, ng gutom. Sa Matthew 24 yun. Itutugma natin yung sinasabi dito ngayon, doon. Di ba magkaparehas, mga kapatid? Pero hindi pa iyon, mga kapatid. Kumbaga saan po na, yung mga nangyayari po ngayon, kumbaga sa mga anak, nag-labor pa lang. Pero nakakaras na ng hirap.
Sapagkat sabi doon, pagdating ng anak ng tao ay katulad sa isang babaeng manganganak. At nababasa po natin yun, mga kapatid. Ito po yun, yung binabasa natin. Kaya po yung anghel, yung Hades at kamatayan, hindi siya lang yung yung ilalim ng lupa o yung daigdig ng mga patay. Tumutukoy din siya sa personalidad. Maaaring ito'y isang anghel. Anghel ng Diyos. Ito yung binigay na sa kanya tungkulin. O ito gagawin mo, sa lupa. Parang ganun po ano pa po? Ayan, yung Hades at kamatayan. At iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Tingnan niyo po, ha? So, ibig sabihin, yung lahat ng namatay na nasa dagat, mabubuhay. Tingnan niyo po, ha? Iniluwa din ng kamatayan at ang ng daigdig ng mga patay o yung Hades, ang mga nakalagak sa kanila. Ang ibig sabihin po niyan, bubuhayin silang lahat. Tingnan niyo po. Tapos, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. So, ibig sabihin, kaya po pala sila binuhay kasi hahatulan sila. Kaya hinatulan ng lahat. Kaya sabi diyan, ayon sa kanilang mga ginawa. Sabi, tingnan niyo po, ang hatol pala ng Diyos ay ayon sa ginawa ng mga tao. Kaya hindi mo pala magkakaparehas yung parusa ng tao. Kahit na naando na sa lake of fire. Hindi naman yun yung magkakasama na nasa sama-sama silang parang literal na apoy. May apoy. Pero may mga po yun. May mga level. Kaya nga sabi, pinaparusahan sila ayon sa kanilang mga ginawa. Alam nga naman yung halimbawa, yung pumatay ng 1,000,000. Di ba? Tapos kaparehas lang nung Di ba parang ganon? Dito nga sa atin, di naman pwede yung ganon . Siyempre, yung judge, makatarungan yun. Kung anong ginawa mong kasalanan, yun ang parusa. Kaya lang, ang kaibahan po, nasa walang hanggan silang lahat. Pero iba-ibang level po yun. Mali yung pag-iisip natin na kaya kita nyo, mapapansin nyo yung yung mayaman. Di ba yung mayaman? Nakikipag-usap pa siya . Dahil kung talagang siya ay nasa paano pa makakapagsalita yun? Di ba? Yung mayaman na naandun sa sa Hades. Di ba? Nakikita niya pa si Abraham, si Lazaro. Pero kung iyon nakalubog siya sa apoy, paano pa makikita si Abraham at saka yung si Lazaro. Kaya malinisan yung nasa isip na ilulubog sila sa bastang sa yung dagat-dagatang apoy, merong apoy. Ang tawag nga doon, dagat-dagatan. Pero magkakaiba po yan. Kaya nga sabi, hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos, itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. So, naandun na lahat pinagsama-sama. Saan? Sa lawa ng apoy. Kaya ito yung final. Kaya nga ang sabi, ang lawa ng apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Kita nyo, intindi, no? Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Paano pa naman masusumpungan doon? Kaya nabanggit po yan, yung aklat ng buhay. Kasi may mga rin po mga believer na naging unbeliever. Nanampalataya na, tumanggap na, sumunod na sa Panginoon, pero tinalikuran pa rin siya. Kaya nabanggit yung aklat ng buhay na yan. Dahil hindi lahat po ng nasa aklat ng buhay, o hindi lahat, ng mga nagsasabing mananampalataya nga sila, ay naroroon sa aklat ng buhay. Kaya ang saklap lang, mga kapatid, ito ay
final. Hindi na magbabago po ito. Ano? So, munting lagom, ang katawan, na pisikal o katawang lupa ay ilalagak sa libingang lupa. So, ang tao mismo na wala sa katawang lupa, kung hindi nanampalataya, ay ilalagak naman sa Hades. Ito ay lugar ng pagdurusa katulad ng paglalarawan sa Lucas 16. Kung nanampalataya naman ng tao na wala sa katawang lupa, ay nilalagak sa piling ni Abraham noong lumang tipan. Ano po? Ngunit ngayon, sa piling na ng Diyos sa langit, mula nang bumalik ang Panginoong Yesus sa kaluwalhatian, ang mga namamatay ay pumupunta na sa piling ng Diyos sa langit, mga kapatid. So, konti na lang po tayo. Ano po? So, tapos, yung Tartaro, meron din tayong mababasa sa Bible na Tartaro. Ano po? Yun po magkakaiba yun. Yung Sheol, yung Hades, ano pa po? Ayan, Abraham's bosom. Ito naman, Tartaro. Tingnan nyo. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y tinapon sa impyerno. Sa salitang Griego ay Tartaro. Sino daw yung tinapon? Mga anghel na nagkasala. Nahiwalay na talaga sila, nanlubusan saan? Sa Diyos. Hindi po kung saan sila iginapo sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. O may final pa, wala? Meron pa. Pero naandun sila saan? Sa Tartaro. Alam niyo po kung sino yung mga anghel na yan? Sino yung mga anghel na yan na naghimagsik? Ay, hindi po, mga kapatid. Dahil si Lucifer, nasaan? Nagpapagala-gala pa. Na andito siya, siya nga nag-ahari dyan sa kalangitan Ano po? Pero, hiwalay na siya sa Diyos. Dahil bakit? Siya nga yung pinuno ng paghihimagsik ba't sino yan, pastor? Hindi nyo natandaan, di ba? Nung pong panahon ni Noe. Nung panahon ni Noe, nung panahon ni Noe, merong mga anghel, na nagkatawang tao. Tapos nangasawa sila ng mga tao. Tapos nagkaroon nga sila ng mga supling ng mga higante doon sa Genesis 6, pagka binasa po natin yun. Tapos, ang dami nilang mga supling ng mga higante. Kaya mapapansin nyo, pag nagbasa kayo ng Bible, may mga mababasa kayong higante. Ang pa nga yung pinakang huli-huli si Goliath pa Kaya ang ginawa ng Diyos nung panahon na yun, nung panahon ni Noe, dahil na napakasama ng tao, kaya sabi ng Diyos, gugunawin ko ng daigdig dahil sobra ng makalaman ng tao. Sabi niya gano'n, kaya tinawag niya si Noe. Sa lahat ng tao, si Noe lamang po ang pinakamatuwid Kahit nga yung asawa niya at mga anak. Hindi dahil alang-alang nga lang sa kanya. Dahil alam niyo po kung saan nagsimula uli yung mga bansa, lahat ng mga bansa, sa pamilya ni Noe, sa lahi ni Noe. Pero ginunaw ng Diyos ang daigdig sa sobrang kasamaan na ng lahat ng tao. Dahil yung mga tao nun, nangasawa na ng mga anghel. Kaya nagkaroon ng mga higante. Di ang mangyayari ngayon, sira na yung lahi ng tao. Bakit? May mga higante na May lahi na ng anghel Ngayon, paano pa ililigtas ng Diyos yung tao kung ganun? Samantalang ang Panginoong Yesus ang magliligtas sa tao. Di ba? Tapos sira na yung yung lahi ng tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, binibigyan ko lang kayo ng pinatay niya lahat. Wala siyang itinira para makapagsimula uli ng lahi ng mga tao. Kaya kita nyo mga kapatid, tinan nyo po napakalaking kasalanan yung ginawa ng mga anghel na yan. Pero mo, anghel sila, tapos nagkatawang tao.
Samantalang ang mga anghel dapat hindi nag-aasawa. Kaya alam niyo po, ano to, mensahe nito. Sa Diyos, hindi tayo pwedeng lumampas doon sa mga hangganan na iniligay niya sa atin. Tandaan po natin, tingnan niyo pag anghel ka, katulad nila, dapat, maglilingkod ka lang sa Kanya. Gagawin mo yung tungkulin mo bilang anghel. Spirit being ka Kaya lang, meron silang kapangyarihan. Ganyan po Pero ang ginawa nila, nagkatawang tao sila. Kaya kita nyo, naging abnormal na po yung tao. May lumabas na mga higante, nahaluan Tapos, yung mga taong yon nanganak pa ng mga katulad ng lahi nila. Ano po? Tapos, ang matindi pa nun mga kapatid, ganito, yung mga tao na rin, lumalampas doon sa hangganan inilagay sa kanila ng Diyos. Makinig po kayo mabuti. Yung tao, halimbawa yung lalaki, di ba? Yung lalaki, ginagawa niyang babae yung kanyang sarili. Tapos yung lalaki, yung babae, ginagawa niyang lalaki yung kanyang sarili. Di mo, lumalampas ka doon sa mga hangganan. Parang yung anghel, ang hangganan niya lang, ay hindi siya mangangasawa ng tao. Kasi hindi sila nag-aasawa Pero yung tao pwedeng mag-asawa. Pero lumampas sila. Kasi, ang tao ngayon, yung lalaki, nagbibinabae. Yung babae, naglalalaki. Kaya napakalaking kasalanan sa Diyos yun. Kita niyo mo ginawa ng Diyos? Ikinulong sila. Tinapon sila saan? Sa Tartaro, tinatawag ng impyerno. Kaiba yan dun sa Hades. Inihiwalay sila. Hindi sila kasama nung doon sa Hades. Kasi mga anghel yan na naghimagsik sa Diyos Kasi sabi, kung saan sila'y ginapo sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Ito po yan, pag binasa uli na, sapagkat si Kristo nang walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ayan po yun. Pero hindi niya yung pinangaralan na magsisi na kayo. Walang gano'n. Nasa na sila Nasa impyerno sila. Nandun sila sa Tartaro Ipinahayag lang ng Panginoon sa kanila yung tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo nang siya yung mamatay at muling mabuhay. Na yung mga tao, maaaring ganito po lang yun, pinahayag niya, pinuntahan niya yan Tapos nagpahayag siya, nagdeklara siya na nagtagumpay na ako sa mga pinaggagawa ninyo. Dahil isa kayo sa mga sumira sa buhay ng mga tao. Dahil sa kanila ay mapapahamak sila. Pero dahil sa akin namang kamatayan, sa aking kamatayan at muling pagkabuhay, sila naman ay maililigtas ko na kapag sila ay nanampalataya sa akin. Yun po yung pinundahan niya. Yung Tartaro, mga kapatid. Ayan. So, last na po ito, panghaba kasi nito Pero meron po ba tayong natututunan, mga kapatid? Tingnan niyo po, Ang Hades or Tartaro ay hindi pampalagi ang mga lugar. Ang pampalagian at panghabang panahon na lugar para sa mga suwail ay ang lawang apoy. Sa huling araw ay mabubuhay ang mga nasa Hades at sila'y itatapon sa lawang apoy kasama ang lahat ng mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula kay Adan hanggang sa dulo ng milenyo o 1,000 taon. Ayan, Number 2, ang dyablo ay itatapon din sa lawang apoy. Kasama ng layapang mga anghel. Diba? Meron pa kasi dito Meron pa Sabi diyan, o yung Elohim, na nasuwail sa Diyos, o nagsuwail sa Diyos. Pati ang mga nakakulong sa Tartaro. O, di ba, yung binasa natin kanina. At lahat ng ibang mga espiritu na nasa ibabaw pa ng lupa. So, merong mga na demonyo talaga dito. Ay, hindi po dito, Dito sa lupa.
Ano? Ang malaking tanong doon, saan ang galing yung mga demonyo o yung mga ligaw na espiritu? Ba yung mga pinapalayas ng Panginoong Yesus, ano, ng mga alagad? Kasi alam niyo po, iba po yung mga ligaw na espiritu, yung unclean spirit, doon sa mga anghel na tinatawag ng mga espiritu, spirit being. Ano? Eh di ba meron siyang pinalayas na, anong pangalan mo? Sabi ng demonyo, Legion, dahil marami kami. No, nasa isang tao, tapos ang dami. Kung anghel yun, aba, baka mamatay yung tao. Ano? Dahil hindi niya kayanin. Kaya magkaiba po yun eh. Ang malaking tanong, saan ang galing yun? Yung mga tinatawag na unclean spirit. Yung misang umaalipin, hindi lang misan, umaalipin sa mga tao, sumisira sa buhay ng mga tao. Diba? Napaka-imposible naman na kapag kayong ang isang tao, no, yung namumuhay doon sa kasamaan, ay walang umaalipin dito. Meron po mga kapatid. Kaya nga kinakailangan talagang palayasin, ano? Makarinig yung tao ng salita ng Diyos, ano? Tapos, ano? Yung banal na espiritu naman ang mangungusap sa kanya, ano? Uudyukan siya na magsisi, magbalik loob, kaya lang nasa tao pa rin. Kung siya ano, manunumbalik sa ating Panginoon. Kaya ganyan po yung tinatawag ano sa Biblia na ano, daigdig ng mga patay. Naman, naintindihan niyo ba yung aking mga pinagsasasabi? Ano? May natututunan ba tayo mga kapatid? Yan, ano po? Talagang pinagsasama-sama na natin, ano? At nawa po, no, kaya ko po isineshare sa inyo to para lumawak po yung ating pangunawa, ano po, sa atin pong pananampalataya para hindi po tayo, ano, yung parang, aligaga. Ano, hindi natin alam kung paano natin dinadala, no, yung ating sarili bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Dapat alam natin kung ano yung ating talagang mga pinaninindigan, pinaniniwalaan, yung ating mga natututunan. Napakahalaga po nito mga kapatid sa atin pong buhay Kristiyano. Itutuloy na lang po natin ito. Nasa first part pa lang tayo. So, purihin po ang ating Panginoon, ano po, at nawa, ang banal na Espiritu mo, ang banal po na Espiritu, ang tumulong sa atin para mas maunawaan natin yung mga salita ng Diyos. Palakpakan po natin.